araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aming magandang guro na si Binibining Mian Lagari. Ako nga po pala si Binibining Rachel Taruha mula sa ikatlong taon ng BSL Filipino. Kumusta? Ayos lang ba? Mabuti naman. Ngayon, para sa inyo, epektibo ba ang pagtuturo ng isang guro kung walang kagamitang panturo na gagamitin? Oo, tama. Epektibo ito. Pero mas epektibo ito kung may gagamiting kagamitang panturo ang isang guro para mas lalong maunawaan ng mga mag-aaral ang isang paksa. Kaya tara, samahan niyo ako sa paggawa ng aking kagamitang panturo. Sa aking unang ginawa ay dinikit ko muna ang tagiliran at pagkatapos ay tinupi at pagsamahin ang dalawang kartulina. Ang ginawa ko naman dito ay nagsimula na akong nagdisenyo at pagupitin ang mga larawan at nagsulat na rin ako ng mga impormasyon. Charan! Ngayon, tapos na. Tinawag itong long flip chart kasi ito ay pahaba at pa-flip. Kaya, simulan na natin. Dito, nakapaloob ang aking paksang tatalakayin at ating ilalagay dito para mas makita at mas maunawaan ninyo ang aking ginawa. Charang! Ngayon, nakikita ninyo ang aking kagamitang panturo na ginawa. Tinawag itong long flip chart kasi ito ay mahaba. Nakapaloob nito ang aking paksang tatalakayin, ang epiko. Ang kasunod nito ay ang layunin. May tatlong layunin akong ginawa. Una ay ang nakapagbibigay ng kahulugan sa epiko, nakabubuo ng isang maikling kwento at larawang guhit, na ibabahagi ang sariling damdamin at saloobin tungkol sa kwento. At kasunod naman ito ay ang aking paganya. May nakikita kayong dalawang larawan at ito ay sasagutan ninyo. At tinawag itong Guess Who. Tinawag itong Guess Who. Guess Who kasi lalarawan ninyo kung sino ang dalawang nasa larawan. Una, ito ay si tinawag na Mother Teresa. Ito si Mother Teresa at ang pangalawa naman, ito ay si Mahatma Gandhi.
mga katanungan. Halimbawa ng aking mga katanungan ay anong katangian ang mayroon sila? At pangalawa, anong kabayanihan ang kanilang nagawa? At nakasunod dito, ano ang epiko? Tulad nito, ano ang epiko? Halimbawa na, ang epiko ito ay nagmula sa salitang Griego na epos na nangangahulugang awit. Ito ay hinango rin sa salitang epikos na ibig sabihin naman ay dakilang likha. Ang epiko ay uri ng panitikan na matatagpuan sa iba't ibang grupong epiko. Ito ay tumatalakay sa mga nakakabayanihan at pakikipagtunggali sa mga kaaway na halos hindi paniwalag dahil sa mga tagpuang makababalaghan at marami pang iba. At sa susunod dito ay ang pagtataya at ang takdang aralin. Nakikita nyo, di ba mahaba? Ito ang ginawa kong kagamitang panturo para mas mabuhayan at mas interesante ang mga mag-aaral sa pakikinig sa aking tinalakay na paksa. Kaya masasabi kong ang kagamitang panturo ay mahalaga sa maraming kadahilanan. Dahil ito ay nagbibigay ng iba't ibang paraan para maipakita ang impormasyon na maaaring makatulong ng mga mag-aaral na mas maunawaan ang isang paksa. At halimbawa nito sa ginawa kong kagamitang panturo na long flip chart at marami pang iba. Ang mga kagamitang panturo ay maaaring makatulong na gawing mas kaaya-aya at interesante ang pag-aaral ng mga mag-aaral at maaaring makatulong na matugunan ang iba't ibang estilo ng pag-aaral. At ang ilang mga mag-aaral ay mas natuto ng mabuti sa pamamagitan ng pagbabasa, habang ang iba naman ay mas natututo na sa pagtingin ng mga larawan at paggawa ng mga aktibidad. Dahil naging makatotohanan sa mga mag-aaral ang mga talakayan sapagkat ito ay nakikita at nararanasan nila. At yun lamang po, maraming salamat.